Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, at bago po tayo magsimula sa ating aralin, batiin po muna natin ang mga April 21 birthday celebrants sa pangunguna po ni Mark Anthony Estoses ng Sorsogon, na kung saan ay madalas kong kausap sa cellphone na inaabot kami na magdamag at tinatalakay namin ng rules. Kay Alpi Pelisilda, Ronald Macasiro Padlingrao, John Hastin Macalinaw, Brandy Talanay, Rolando Malubay, Domi Manalo Bernardo, at kay Annalyn Baldo. Siya po ang buting may bahay ni Uncle Baldo na isa ring basketball vlogger. Ganun din po sa mga April 22 birthday celebrants, kina Eddie Yebron ng Northern Samar, Haji Balandra, Braille Calma, Henry Scarpio, Tongchi Gabriel, Romel Balungayan Golingan, at kay Coach Mikey Ramos Kalungkagin. Siya po ang father ni ex-PBA referee Joey Kalungkagin na number 56 sa PBA po. Maligayang kaarawan po sa inyong lahat at naway kasiyahan kayo ng ating poong may kapal. Ang ating po tatalakayin sa hapon na ito ay ang tatlong senaryo wherein the 0-1-2 steps is not applicable. Yung nakarang episode po natin, tinalakay natin ang travel rule na ina-apply po yung 0-1-2 steps. Pero ngayon po, iba po. Hindi na po natin tatalakay ng 0-1-2 steps. Okay, ito po ang unang senaryo. A player who catches the ball while standing with both feet on the court, if one foot is lifted, the other foot becomes the pivot foot. Yung player daw po na nakatayo sa court, both feet on the court, at naka-receives ng bola, the moment if one foot is lifted, the other foot becomes the pivot foot. Napakasimple po to. Okay? Pangalawa, an airborne player who receives the ball and lands on one foot, that foot becomes the pivot foot. Yung airborne player po, ang sinabing airborne player, both feet wala sa floor. Nasa air po siya. Na-receive niya ang bola, at pag-receive niya ang bola, he lands on one foot. That foot becomes the pivot foot. Kaya nga, walang kahirap-hirap po. Okay, pangatlong sitwasyon. An airborne player pa rin. Airborne player who receives the ball and lands with both feet. If one foot is lifted, the other foot becomes the pivot foot. Itong pangatlong senaryo, halos pareho sa unang senaryo. Pero ang kaiba lang to, airborne siya. Doon sa una, nakatayo siya. About feet on the floor. Ito po, airborne player, nasa taas po siya, na-receive niya ang bola, na-receive niya ang bola, he lands with both feet on the floor. So, if one foot is lifted, the other foot becomes the pivot foot. Kaya parehong-pareho sila ng scenario 1 na ating tinalakay. Okay, after identifying the pivot foot, we must know how to apply the restrictions of the pivot foot. Dito po nagkakatalo ngayon sa Pilipinas kasi po nahihirapan ang ma-repeat ng mga traveling violation dahil unang-una po, ang mga player po ngayon ay napakabilis. Mabibilis po, konting lingat lang, makalingat ka lang, yung pivot foot na iangat sa dribble. Minsan pa, yung same foot pa, nakakaligtas pa. Kaya napakahirap po ngayon tumawag. Nung ako ang technical head doon sa ISA, kung saan ay maraming ma-referee, minsan ang traveling violation, hindi natatawagan. Minsan naman, yung hindi traveling, yun ang tinatawagan traveling. Kaya naging inconsistent pa. Kaya nga po, mismo kung ang mga senior referee ay nakakaligtas sa tamang pagtawag ng travel violation, how much more doon sa mga grassroots referee. Kaya nga po, hindi ako nag-asawa magturo sa mga referee, lalo ng mga matawag lagi sa akin. Ito nga, panatawag sa mga traveler, paano ganito, paano ganon. Kaya nga po, hindi ako nag-asawa. So, after identifying the pivot foot, alam dapat natin ang restriction ng pivot foot. So, para maintindihan natin, tatagalogin na po natin. Upang makapag-dribble, kailangan wala na sa kamay wala na sa kamay o mga kamay ang bola bago iangat ang pivot foot. Ibig sabihin napakasimple po. Bago po mag-start ng dribble, kailangan po
ay nabitawan niya na ang bola sa kanyang kamay bago iangat ang pivot foot. Kung sakali hawak niya pa ang bola sa kamay at naiangat niya na ang pivot foot bago nag-start ng dribble, it's a traveling violation po. Okay? Dapat maingat tayo sa pag-dribble, yung pivot foot. Paano tawagan traveling violation? Kailangan po yung pivot foot ay nasa intact sa floor, nang mabitawan ng bola ay doon lamang pwede iangat ang pivot foot. Okay, doon po sa to pass or shoot. Ito po, para sa Tagalog. To pass or shoot for a goal, pwede iangat ang pivot foot o parehong paa. Subalit, wala na dapat ang ball sa kamay o mga kamay bago ilapag ang alimang paa sa sahig. Okay, sa pasa po pag shoot, pwede iangat ang pivot foot o ang parehong paa. Hindi lang pivot, parehong paa. Kasi po, pag tayo papasa o mag-shoot, pag inangat natin ang pivot foot, kasama ang isang paa. Kaya sinabi to, pivot foot or both feet. Kaya nga po, sabi doon, kailangan ay maipasa niya ang bola o ma-shoot ang bola bago neither of the foot, alimang sa mga paa na yun, ay bumaksak sa court. Kung sakaling awak si pa ang bola at ang neither foot ay bumaksak sa court, hawak si pa ang bola, doon pa magkakaroon traveling violation. Kaya dapat para maging legal, kailangan bago bumaksak ang pivot foot o alimang sa paa, dalawang paa, na ipasa niya na ang bola, wala sa kanyang kamay, sa pasa o sa tira. Yun ang legal. Yan pong ating maikling aralin sa hapon na ito. At huwag pong ating kalimutang mag-like, mag-share, mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Bago tayo magwakas ay mag-iiwan muna tayo ng isang salita ng Diyos na matatagpuan sa Isaiah chapter 41 verse 10. Sabi doon, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Amen. Yan po ang ating maikling salita mula sa ating Diyos. At ito po yung abang lingkod, former FIBA referee Eto Camorongan. Hanggang sa muli. Bye-bye. Ito po yung abang lingkod, former FIBA referee Eto Camorongan. Hanggang sa muli. Bye-bye.